Di ba may alaga din kayo dyan? Dapat ganun pa rin katindi ang pagmamahal natin, di ba? I agree dyan, Mami. So, agree ako. Kaya ang ilan, kapag sensitibo ang kondisyon ng mga alaga, tinututulan ang pagpaparami nito kahit gaano pa to ka-cute. Di ba? Meron nga mga asong cuteness overload dahil kasing liit lang ng tasa. Tingnan nga natin sa kwentong inalam ni Mav Gonzalez. Ang tawag sa kanya ay tika. Sa liit nito, aakalaing laruan. At hindi raw biro ang pag-aalaga nito para tumagal ang buhay. Yan ang aso na kasing laki ng tasa na kung tawagin ay teacup dogs. Anumang lahi ng aso, isang responsibilidad ang pagiging fur parent ayon sa 30 anyos na businessman na si John Kevin o JC. Mahilig po ako sa dogs, not specifically sa teacup, right after graduation ng college. But eventually, after ko ma-discover yung love na kayang ibigay ng mga dogs, doon po ako lalong nahilig sa teacup sizes na aso. Karaniwan po kasi nako-quote ang teacup dogs na masyadong short yung lifespan. But to be honest, I'm a living proof because I have 38 teacup dogs and some of them po ay nasa 12 and 15 years old na. 2016 nang simulan ni JC ang kanyang negosyo na pagtitinda ng mga aso tulad ng teacup dogs. Karaniwang nanggagaling ang mga teacup dog ni JC sa bansang China, South Korea at Russia. Dapat alam mo na hindi lahat ng maliliit na aso ay maaaring tawagin na teacup dogs. Yung teacup na term po ay term lang po ng mga seller. The real word for the breeder, yun po ay runt. Sila po lang yung pinakamaliit sa litter. They're very unique. Mas head turner sila. Masyado silang special because of their size, their facial features, and because of their behavior. Very well-mannered. May mga partners po akong breeder for teacup dogs. What we are doing right now is importation. We import dogs from China, Korea, and Russia. May iba't ibang lahi rin ng teacup dogs. Kadalasan and famously na mga teacup dogs around ngayon is yung Bichon, Poodles, Maltese, Yorkie, Chihuahua. Mabibili ito sa halagang 80,000 pesos pataas. Pero bakit nga ba ganito kaliit ang mga asong ito? Ang pagiging teacup po ay abnormality. Isa po siyang product ng mga senior dogs or isa po siyang product ng mga dog na may less nutrition. Dagdag pa ng veterinaryo na si Dr. Melvin Ilagan, dahil maliit ang pangangatawan, mas sensitibo ang puso at mga buto nito. Since they are very small, less than 2 kilos, they are very prone sa stress and very prone sa hypoglycemia. Yung hypoglycemia is pagbaba ng sugar sa may dugo. Teacup dogs are very maliit, so maliit din yung kanilang heart and maliit din yung overall organs niya. May chances na lumaki pa sila, pero pag reach niya ng 12 months of age, yun na yung full size niya. Kailangan din ng extra TLC sa pag-aalaga ng teacup dogs. They really need their full attention. They required at least 3 to 5 times feeding. Meron din po tayo mga sugar vitamins and the rest of the supplements na makakapagbigay or makakapag-add po ng energy sa kanila. I recommend na ibigay sa kanila is yung mga soft diet. Pwede mo ibigay ng cook or boiled na mga chickens with a mixture of vegetable. Maliit man o malaki at anumang lahi ng mga aso ang alagaan, tamang pag-aalaga ang susi para mabuhay ito ng matagal. Ako si Mav Gonzalez at yan ang kwentong dapat alam mo.